Good day, everyone. We are the group assigned for the e-commerce information system. And ang grupo namin ay binubuo ni Gideon Alcantara, Gerson Angeles, Ian Villarmino, Andrew Cauyan, and Sandra Ramos. So first, let's define what is e-commerce information system. An e-commerce information system is a comprehensive framework that facilitates online transactions and business processes. It plays a crucial role in modern businesses, offering a platform for online commerce, enhancing customer experiences, and optimizing business processes. And now, let's proceed po sa aming ginawang Windows application using Sharp Develop na kinonect po namin sa MySQL Workbench. So, this is our landing page po na may pangalang Choosable po yung e-commerce store namin. Meron po diyang button for sign up, login, and for admin. So dito po sa database po namin, wala pa pong laman yung sa information po, yung mga naka-indicate po doon. Dito po sa main form po, makikita po natin dito ang sign up form. Kailangan po nating ilagay ang mga important information tulad ng name, complete address, zip code, email address, at gumawa ng sariling password. Sa password po, pag po less than 8 ang character o letters na inilagay po natin, dito ay magiging weak password po ito. At pag 8 or more naman po, ito po ay magiging strong password. Ito po ay para makagawa tayo ng bagong account sa website. At pag nakapag-sign up na po tayo ng mga important details po na nilagay natin kanina, ay gagamitin po natin ito sa login form na ginagamit para makapasok sa ating existing na account. Kailangan po nating ilagay ang ating registered na email at password para ma-access ang ating profile o gamitin ang mga services na ino-offer sa atin ng ating platform. Para naman po sa login form ay kailangan po nating mag-enter ng username at password. Ang i-enter po natin na username at password ay galing sa ating database. At kapag hindi po ito nag-match, magkakalabas po ng message box na error. At kapag naman po nag-match yung password tsaka username ay mapupunta na po ito sa shop na form. Tapos, pag po dito naman po ito na po yung mismong main form po namin. Dito po dito po sa shop, meron po kaming 4 na sapatos. Tapos, kapag bibili na po, ayan, makikita niyo po na nababawasan po yung stocks niya. Tapos, pwede din po siyang pwede din pong babalik na po yung stocks pag minus. Tapos, try po nating mag-buy. Yan, pagka-buy na po, mapupunta na po siya dito sa may database po natin. Ayan, makikita nyo na po, napunta na po dito yung username na si Ian, tapos yung orders, ito po yun naman po sa may bandang products, ito po yung database para po dun sa may products. Tapos pagdating po sa may orders, ito na po yung in-order niya. Yung order ID, tapos yung product ID po, yung user ID ni Ian, yung price, tapos yung mga in-order po nila. Try naman po natin ngayon mag-sign up po ng panibagong user.
Ayan, dito po, makikita nyo na po na nag-save na po dun sa my database po yung aking username na ginawa, bagong username na ginawa. Tapos dun sa orders, na dun na din po yung record nung sa orders. Dito naman po, nag-develop po kami ng secure login system specifically for administrators lang po. Unique po siyang login page kasi naka-separate siya from regular user login page. Yun, after natin makapag-login, makikita natin dito yung database ng e-commerce natin na may table ng users, products, and yung orders ng users. Dito na po nagtatapos ang aming presentation and ito na po yung nilalaman ng aming e-commerce information system. Yun lamang po at maraming salamat.